Mang Inasal. Dito nyo makikita yung mga putahe na juicy, savory, oily. At ngayon orderin natin ang lahat ng nasa menu ng Mang Inasal simula sa pecho, sisig, halo-halo. Kahit mismo yung lumpiang toge, o-orderin natin yan. Di malabo na mabubusog ako sa video na to pero yung wallet ko ay hindi. Bago tayo tumuloy sa video, meron lang akong rules na ilalahad para may thrill naman tong video na to. Una, kailangan kong maubos ang lahat ng mga in-order ko. Kasi kung hindi, kanino ko ibibigay yung mga yun, di ba? Pangalawa, actually yun lang yung rule sa video na to kasi wala na akong maisip na ibang rules. At dahil dyan, simulan na natin yung challenge na to. Tara na, pasok na tayo. Ate, pwede bang orderin lahat ng nasa menu ngayon? Lahat. Opo, lahat. Inasal, palabok, toge, halo. Hanggang sa halo-halo po. Sige. Dami yung pinaponcho. Kasama ko na rin sir yung grill. Pakasama na yung grill. Yun lang. Yun lang po. Uy, grabe. Kung hindi pa obvious sa reaction namin ng cashier, oo, malaki ang nagastos ko para sa video na to. Pagkatapos ko mag-order ng mga pagkain, pinapunta nila ako sa function room kung saan di umano ako pa lang ang customer. So ito kasing function room is sarado pa siya. Tapos na lang po muna ito. Thank you, sir. Maya-maya, isa-isa nang dumating yung mga pagkain at grabe. Ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko na maka-order ng ganito karami pagkain para sa sarili ko. Ayan na, dumating na yung order natin. Woo! At kung naalala nyo yung kaisa-isang rule sa video na to, kailangan kong ubusin yung lahat ng in-order kong pagkain kasi kung hindi, ang daming pagkain na masasayang at hindi ko hahayaan na mangyari yon. At speaking of pagkain, ito yung mga in-order ko. Isang palabok na regular sa halagang 79 pesos. 2 pieces barbecue with rice sa halagang 99 pesos. Yempo with rice sa halagang 129 pesos. Pecho with rice sa halagang 129 pesos. With rice sa halagang 120 pesos. At yung mga hindi pa na-serve na halo-halo, crema de leche at soft drink sa halagang 160 pesos. At ang nagastos ko para sa video na to ay 1,198 pesos para sa 11 items. Grabe no? Pero bago pa ako tuluyan maiyak, tara, simulan na natin kumain. So ang una kong kakainin is itong pecho large nila kasi talagang gutom na ako eh. Ang sarap. Oy. Sa oras na to, hindi ko inaasahan na biglang dadami yung mga customers kaya medyo nahihiya na ako mag-vlog dito. Medyo nakakaya ng film kasi ang dami ng tao dito. Grabe. Hindi ko in-expect na ganito kadaming tao sa ganitong oras. Kasi ang aga pa guys. Dahil dyan napag-desisyonan ko nang ipa-takeout na lang yung mga pagkain. Sa tingin ko ang oras na para ubusin ko muna to tapos ipa-takeout ko tong mga iba. Sa ibang lugar ko na to kakainin guys. Kasi grabe hindi ako makapag-film sa ganitong lugar pag madaming tao at nakasagabal tayo konti. Pero ang sarap na pagkain dito. Ilang masasabi ko. Matapos kong makuha yung takeout, naglakad ako sa pinakamalapit na park para maghanap ng mga kainan. Grabe, medyo hassle nga kasi ang dami ng bit-bit ko. Pero di naman nagtagal at nakahanap na ako ng makakainan ko. Dito na lang ako kakain. Dito ko na lang itutuloy yung mga kainan at magsisimula tayo sa halo-halo nila. Crema de leche tsaka original halo-halo pala yung in-order ko. Unahin natin itong original. So medyo natutunaw na rin siya. Pero ayos lang. Understandable. Meron siyang leche flan body. Uy, may yelo. Uy, solid. Tingnan mo yung ice cream. Meron talaga sa ice cream ng mga halo-halo na malasa, matamis. Na kapag hinalo mo sa, magko-contribute siya sa lasa ng halo-halo talaga. Kasi matapang yung yung lasa ng ice cream. Uy, ang dami niyang sahog. Ilang ka, merong beans, merong leche flan. Ayun sarap. So meron din akong in-order na crema de leche. Judging sa pangalan niya na crema de leche. Ito ay yung parang milkier, creamier, and leche flan version ng halo-halo. I assume wala siyang masyadong sahog tulad sa halo-halo na marami, na iba-iba. Ito, focus lang siya sa leche flan and sa banana. Ang susunod kong kinain ay yung palabok na sobrang sarap dahil manipis lang yung sotanghon niya. Grabe nga yung slurp ko dito. Buti na lang nag-order ko panula. Naubos ko yung palabok pare. Sumunod naman ay yung lumpiang toge na crispy pa rin kahit hindi na mainit. Ubusin ko na rin yung toge nila. Ano lang to, lightweight lang to eh.
Yung sumunod sa lumpiang toge ay yung dumali talaga sa kabusugan ko, ang Yempo rice meal nila. Dito nyo makikita na hindi ko na kayang kumain kasi natutulala na ako. Pero kahit na mahirap, naubos ko pa rin yung Yempo rice meal ng Mang Inasal. Hindi ko alam kung mauubos ko pa itong mga Dudro Parchon Sismars kasi sobrang dami. Malilinis tong mga natira. So, kailangan kong isipin kung anong gagawin ko dito sa mga to. Hindi ko naman pwedeng ibigay sa pusa to. Kailangan kong magdesisyon na. Bago magdesisyon, ito yung mga nakain ko. Isang pecho with rice na inubos ko sa mismong restaurant, isang halo-halo, isang crema de leche, isang order ng palabok, isang baso ng soft drinks, 2 lumpiang toge, tapos isang order ng liempo with rice. Talagang nakakabusog naman yung mga kinain ko ngayon. Sa totoo lang, isang malaking blessing to na meron akong kakayahan na bilhin yung lahat ng nasa menu ng Mang Inasal. Kalimutan na natin yung nag-iisang Ha? Anong ginawa ko sa mga natira? Sayang, kala ko makakalusot na ako eh. Pero, sabihin na nating napunta siya sa mga taong nangangailangan. Malinis to, te. Gusto nyo ba? Mang Inasal. Oh? Bakit? Yeah. Ayaw mo na? Opo. Salamat ha. Pamigay po kayo dun sa ano ha. Salamat ha. Ano yan? 3 yan. Okay, sir. 3 rice, 3 ulam, isang meal. Ano ba ito? Ano ba ito, sir? Sisig. Ay, sisig. Sige, salamat. Opo, tapos may rice po dyan nakaiwalay. Oo. Sir, salamat sir ha. Petso po, opo. Di ba kami nanangalian ng kapal Oo nga po eh, naghahanap po ako ng papagbibigyan yan eh. Salamat sir. Sige po.